Magandang buhay mga ka-BNB. Sa ika-4 na bahagi ng life story ni Margie, nasaksihan natin kung paano siya naghirap ng pinagtaksilan ng asawa. Nagkabaon-baon sa utang, napalaya sa bahay, at humarap sa sari-saring pagsubok sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pinanghinaan ng loob si Margie. Patuloy siyang lumaban at nanatiling matatag. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang 2 anak. At ngayon, sa huling bahagi ng kanyang kwento, makikita natin kung paano niya patuloy na itinataguyod sina Hiro at Maru. Tunghayan natin ang muling pagbangon at bagong simula ni Margie. Dito lang, sa Buhay BNB. Umalis ko, sir! Umalis! Siyempre, ikaw! Ikaw! Sino? Ako? Sir, malinaw ang usapan. Naman talaga ni Kuya Hiro. Thank you po. Ang galing mo talaga, Kuya Hiro. Best in science, best in math, tapos may honor ka pa. Sana ako rin, no? Oo Ikaw naman. Sure na yun, anak. Ang tatalino kayo ni Kuya Hiro mo. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Dahil binigyan niya ako ng napakababait, napakatatalino, napakagugwapo mga anak. At nagpapasalamat rin ako sa may kapal dahil kahit mag-isa lang si Mama, itataguyod ko kayo ng maayos. Dahil na din yan sa munting negosyo na bigay sa atin ng Solo Parent Association. Mama, maraming salamat po ah. Promise ko po sa inyo, mas igyan ko pa ang pagtulong sa negosyo nyo pag wala akong pasok. At mag-aaral ako mabuti para pagdating ng college, binigyan ako scholarship. Bako sa rin yung sa gastusin mo, ma. No, dahil dyan bibili ako ng pansit. Ay, O, dyan na muna kayo sige. Margie? Anton? Papa? pa! Anong ginagawa mo rito? Anton? Anton, tinatanong kita, anong ginagawa mo rito? Anton? Anton? Pa! Anton! Ano nangyari ba? Bakit? Kapit-bakit? Tulong! Mga kapitbahay! Anton! Gusto ko sana magalit. Gusto sana kitang sumbatan. Kaso, sa tuwing naiisip ko na ikaw pa din yung ama ng mga anak natin. At mahal ka nila. Tapos nauuna yung awa. Margie. Sorry. Ang mga naging kasalanan ko sa iyo. At sa mga bata. Isa rin, malaking pagkakamali. Naiiwan ko kayo. Medyo masaan ako. Isang pagkakataon, mahal ko. Saan ba ako nagkamali, Anton? Ha? Ano ba naging kasalanan ko? Bakit nagawa mo pang maghanap ng iba? Wala, Margie. Kahit kailan. Wala kang naging pagkukulang. Wala kang naging kasalanan. Ako ang may malaking pagkakamali at kasalanan. Hayaan mo. Darating din na panahon sa makakabawi rin ako sa iyo at sa mga anak natin. Wala, anak.
O, yan pa. Tingnan natin ang paglakad mo. Yan pa. Sige lang pa. Tayo mo. O pa. Dire-diretso po tayo ah. Pag sinabi ko pong kanan, Kanan. 1, 2, 3. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kayang-kaya mo yan pa! Kaliwa. Hindi na tatagal makakalakad na si Papa! Sige, Papa. Diretso lang po. Uy, nakita ko yung post. Ano yung tungkol kay Margie? Ayun nga. Ewan ko ba dyan kay Margie? Medyo siyang masyungarin eh. Iniiwan na siya, pinagpalit pa. Ayun, tinanggap pa rin ulit. Grabe, tinanggap niya Diba? pa rin. Gusto pa yata ng round 2 na lokohan. Pero buti sana kung nakakatulong sa kanya. Eh hindi, pabigat. At ito pa, alam ko may sakit yun. Diyos ko, parang mauubusan ng lalaki. Nakakaloka naman yun. Alam nyo, mas nakakaloka kayong dalawa, no? Imbis na buhay ay ayusin nyo, buhay ng iba't pinapakialaman nyo. Bakit? Totoo naman ah. Palibas. Ano, palibhasa ano? Tuloy mo. Sumalngaling ko yung nguso mo, pinaputok ng chipangkang lipstick eh. Alam nyo, siguro hindi kayo busy sa buhay mo. Kaya buhay ng iba yung pinagchichismisan nyo. Eh ano naman kung tanga yung kaibigan ko, ha? Kaya ko ako sa inyo, kliyente nyo na lang asikasuhin nyo, ha? Huwag yung kaibigan ko. Grabe, ang konti-konti yung sinabi ko. Ang dami mo nang Oo, kinuda dyan. marami pa ako ikukuda, ha? Ready na ba kayo? Gusto mo i-chika ko kung paano mo inagaw yung jowa mo ngayon sa dati niyang jowa? Na yung anak niya hindi niya masustentuhan ngayon? At ikaw, gusto mo i-chika ko rin yung mga pinagtataguan mong utang? Grabe ka naman, angas ang bunganga mo ah. Kulang pa yan. Halika na, magchismisan pa tayo dito ng mga buhay niyo. Gusto niyo yan, di ba? Ewan ko sa'yo. Tingnan ko, ha? Sige. Mars, nangyari? Nag-aaway ka? Naku, wala. May mga tinatapik-tapik lang akong mga marits dito. Kaya naman kasi ako sa topic nilang linis-linisan. Yun lang pala eh. Kala ko ano. Muta ka na. Saan palakad natin? Attend tayo ng scented candle making seminar na sponsored ng bagong henerasyon party list. Gusto ko si matuto nun eh. Alam mo na, pwede natin gawing negosyo, o di ba? O tara na! Tara, Lita tayo. nang maipalondry natin yung mga tao dito. Surprise! Happy birthday, Mama! Oo nga pala, birthday ko nga. Sa dami yung trabaho, nakalimutan yung sarili niyong birthday. Salamat ha. Ano na yung handa? Sino nagluto? Oh, Wanton. Nakakatayo ka ng mag-isa? Oo naman. Hindi pa nga lang nakakatakbo pero darating din tayo dun. Ang importante, kapag naging maayos na ng todo ang paglalakad ko, matutulungan na rin kita sa paghahanap buhay. Para sa'yo, mahal ko. Maligayang kaarawan. Salamat ha. Oh, tara na, upo na tayo. Wow! Uy, mukhang masarap pa. Make a wish, Mama! Yay! Second chance, hindi madaling ibigay. Pero ito ang isa sa naging daan para muling mabuo ang nasirang pamilya ni Margie at Anton. Sa kabila ng sakit, pilit nilang pinili ang pagpapatawad at pagmamahal. Magkasama nilang hinarap ang mga hamon ng kinabukasan. At muli nilang binuo ang pundasyon ng isang matibay na pamilya. Ang kwento ni Margie at Anton ay paalala sa lahat na sa likod ng pagkakamali at pagkakasakit, may pag-asa pa rin magsimula muli. Maraming salamat mga ka-BNB sa patuloy ninyong pakikinig at paglalaan ng oras para sa isa na namang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, dito lang sa Buhay BNB.